Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa pagtatapos ng kalendaryo ng liturhiya ng simbahan, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan ng lahat. Bilang Panginoon ng kasaysayan, makakapiling natin si Jesus sa katapusan ng ating paglalakbay dito sa lupa. Bigyan niya nawa tayo ng lakas upang mapagharian niya ang ating mga kahinaan sa buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, nilob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang taong nakasakay sa ulap ay tumutukoy kay Jesucristo na darating upang pamahalaan ang lahat ng nasa langit at lupa. Ito ang nababanaag sa propesiya ni Daniel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.
Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Sa kanyang muling pagkabuhay, itinatampok si Kristo bilang hari ng mga hari. Bilang hari, isasaayos niya ang lahat ng bagay. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at ang hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pagkatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega. Wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at makinig sa mabuting balita ng Panginoon. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Magsiupo ang lahat at pakinggan ang homilya. Magsitayo ang lahat. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba ay galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba ay Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari?" sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa balcony. Ay, mga nasa labas, magandang umaga po. Sa orchestra dito, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad. No, nagpapabati yung mga nasa abroad. No, baka daw nalilimutan na sila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sabihin niyo nga po, hari. Narinig natin sa ating ebanghelyo na ninilitis ni Pilato ang isang hari. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Nililitis ang isang hari o baka isang naghahari-harian. Nakarinig na ba kayo nun? Hello? Saan kayo nakarinig? Sa balita? Meron ba? Meron sa balita, no? Naghahari-harian, nililitis ngayon. Tapos galit. Anyway, malayo tayo doon. Wag na. Mabaril ako dito. Isang hari ang nililitis na nagngangalang Jesus. Tinatanong ni Pilato kung hari ba ng mga Hudyo itong si Jesus. Ngunit maganda ang sagot ni Jesus. Sabi niya, "Yan ba ay galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" Para bang sinasabi ni Jesus, ang pagkilala mo ba sa akin ay galing sa iyo o may nagsabi lang sa iyo? Magandang itanong din ito sa sarili natin. No? Kilala niyo ba si Jesus? Tinan mo, wala nakasagot, di ba? Kasi ang susunod kong tanong, yan ba ay galing sa iyong isipan o may nagsabi lang sa iyo? Alam mo naman tayo, ang galing nating makinig sa mga sabi-sabi. No? Uy, may bigayan daw doon, punta tayo. Uy, malas malaki daw doon tayo.
Kaya magandang tanong, no? Kung nagsisimba ka ngayon, yan bang dahil sa pagkilala mo kay Jesus? O dahil may nagsabi lang sa iyo? Kanina ko pa naririnig yung wangwang, ano ba yon? Sunog. So mamaya, pagdadasal natin ha, yung may nasusunog dito sa ating kapitbahay. Okay. Balik tayo. Ang tanong, yan ba ay galing sa iyo? O may nagsabi sa iyo? Kaya nga, nagpakilala na lang itong si Jesus ng direkta kay Pilato. Ang sabi niya, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo ng mga Hudyo. Oo nga naman, Kung hari si Jesus, noong mga panahong iyon, sigurado kilala siya ni Pilato. May posisyon si Pilato Kilala niya kung sino ang mga hari. Pero magandang sabi ni Jesus, hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Ngayon, naiintindihan natin yon. Pero noon, hindi nila maintindihan kung hindi dito, saan ang iyong kaharian? Sabi ni Jesus, kung sa sanlibutan ang aking kaharian, di sana ipinakipaglaban ako ng aking mga tauhan. Di ba ganon ang mga hari? May mga tauhan, may mga kawal, may mga sundalo. Si Jesus ba may tauhan? Hello? Wala. Ano meron si Jesus? Alagad. Magkaiba yon, yung alagad at tauhan. Ang tauhan, pagmamay-ari mo. Sumusunod sa'yo dahil may sweldo. Di ba? Tauhan ka Pag sinabing punta doon, pupunta ka doon. Pag sinabing, patayin mo, papatayin mo. Ganyan nangyayari ngayon. No? Bakit? Tauhan. Pero si Jesus, wala yon. Walang ganon. Meron siya alagad. Ano mga alagad? Tagasunod. Sumusunod ng walang bayad. Dahil naniniwala sila kay Jesus. Kaya ang ganda nung sinabi ni Jesus, hindi sa sanlibutan ang aking kaharian. Ito ang dahilan kung kaya't hindi kilala ni Pilato si Jesus bilang hari. Dahil hindi sa sanlibutan ang kaniyang kaharian. May tatlong katangian si Jesus bilang hari na wala sa mga hari ng sanlibutan o sa mga naghahari-harian. Mga kapatid, pakialalahanin niyo po itong tatlong ito dahil next year, botohan na naman. Pipili na naman tayo ng maghahari sa atin. Sana yung pipiliin natin, kalapit man lang nung kay Jesus para hindi naghahari-harian. Tatlo, una, ang hari ng sanlibutan ay nasusunod at hindi marunong sumunod. Si Jesus, marunong sumunod, kaya siya sinusundan. Kilala ni Pilato ang mga hari bilang nasusunod. Ganun naman, di ba? Kung sinong hari, siyang masusunod. Kung anong sinabi ng hari, siyang masusunod. Kaya walang hari ang nililitis. Kaya kahit sila ay mali, dahil sila ang hari, sila ang masusunod. Walang nakakapagtama sa kanila. Tignan nyo, yung naghahari-harian, ngayong nililitis, galit pa. Nagmumura pa. Sino yun? Huwag tayo mag-name names, no? Huwag tayo mag-name names, no? Ganun no? Kasi, feeling niya, hindi siya dapat kino-question. May posisyon ako. Bakit mo ko questionin? Bakit nyo ko lilitisin? Ngunit, iba si Jesus bilang hari.
marunong siyang sumunod, lalo na sa kagustuhan at plano ng kanyang ama. Kaya nga, kahit ang sumailalim sa paglilitis, kahit wala siyang kasalanan, sinunod niya ito bilang pagtupad sa plano ng Diyos. Ganyan ang hari. Sasailalim sa batas. Sabi, litisin ka? Okay, litis. Hindi ako galit. Hindi ako nagmumura. Kung yan ang sinasabi ng batas, sige. Pero ibang mga hari ngayon, sabi, bawal dumaan sa bus lane. Tingnan mo, porque may posisyon, nasa bus lane. Pag nahuli ng kamera dahil sa plaka, sasabihin, ay hindi naman pala siya. May gumamit lang ng iba. Ganyan. Boto pa more. Kaya magandang tignan, no? Yung hari, ang tunay na hari, marunong sumunod, kaya siya sinusundan. Ganyan si Jesus. Marunong sumunod, kaya siya sinusundan. Pangalawang katangian, ang hari ng sanlibutan ay kinakapitan dahil siya ay kapitan. Si Jesus ay kapitan, kaya kinakapitan. Ang isang hari, maraming tagasunod dahil siya ay may pwesto, dahil siya ay may posisyon. Pero kapag wala na sa pwesto ang isang hari, makikita mo, wala nang sumusunod. Di ba ganyan sa panahon natin? Yung kapitan natin, tignan mo, pag wala na sa posisyon yan, ewan ko lang kung sundin nyo pa. Hindi ba? Daan-daanan nyo na lang. No? Pero ngayong may posisyon, uy, Kap! Uy, Che! Mayor! Pero pag wala na sa posisyon, tingnan mo, saan na sila? Pupunta na doon sa mayroong posisyon. Kaya ang daming balimbing. Dahil kung nakanino ang pwesto, nandoon ang mga tao. Iba si Jesus bilang hari. Siya ay kinapitan dahil una sa lahat, siya ay kapitan. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon o pwesto. Hindi niya ginamit ang pagiging anak ng Diyos, kundi nagpakita siya ng halimbawa. Siya'y namuno, hindi nagpasimuno. Siya ay nagdala sa kaayusan at kaligtasan, at kahit kailan, hindi sa kasamaan. Ganyan ang kapitan, di ba? Dadalhin ka sa kaayusan. Si Jesus, kapitan, hindi dahil sa kanyang pwesto, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang halimbawa na siyang kinakapitan ng kanyang mga alagad. Kaya ka lang naman sumusunod kay Jesus dahil nagbigay siya ng halimbawa sa iyo. Naramdaman mo siya. Nakilala mo siya. Pero kung hindi mo siya kilala, siguro daan-daanan mo lang din si Jesus. Marami dyan, daan-daan lang, di ba? Hindi nagsisimba. Bakit? Kasi hindi kilala si Jesus. Pero kung kilala mo si Jesus, bibigyan mo ng panahon si Jesus. Si Jesus, isang kapitan, kaya siya hinapitan. At panghuli, pangatlo, ang hari ng sanlibutan hindi umaakap ng hirap, kaya nagpapahirap. Si Jesus, inako ang hirap at naghirap. Napansin po ninyo, walang mahirap na hari. Pansin nyo ba yon? Dahil sa ating mundo, kapag mahirap ang hari, hindi napipili. Di ba? Iboboto mo ba yan kung walang bigay? Hello? Di ba? Hindi tayo makasagot. No? Nakatanggap ka na ba? Tanong mo ay katabi mo. Pengi naman dyan. San yan? No? Punta rin tayo doon. No? Ganun eh. Binoboto.
Hindi mo naman makikilala, no? Walang pantarpulin, walang bigay-bigay, mga jingle, wala eh, no? Kaya tignan nyo, dahil hindi mahirap, hindi kilala ang mahirap. At hindi kilala ang hirap. At ang mas masakit, hindi naghihirap. Kaya sa huli, sila ang nagpapahirap. Si Jesus bilang hari, hindi lang namuhay ng mahirap. Saan ba pinanganak si Jesus? Sa sabsaban. Buti pa nga tayo sa ospital eh. Kahit ba government hospital, hospital pa rin. May pinanganak ba rito sa sabsaban? Diba? Siya ay nagpakahirap at inakap ang hirap para tayo ay hindi maghirap. Parang isang magulang, hindi ba? May mga magulang po ba dito? Taas nga ang kamay. O hindi ako magulang? Hindi. Di ba? May mga magugulang po ba dito? Taas nga ang kamay din. Ayan, magulang. Di ba ganun ang magulang? Aakapin mong hirap, wag lang ang anak mo ang maghirap. Yung kasabihang isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Ganyan si Jesus bilang hari. Inakap ang hirap at naghirap. Alam niyo po, mayroon akong i-confess sa inyo. May aaminin po ako sa inyo. Naalala ko po noong ako'y sinabihan na ako'y magiging kura paroko na, no? Aminin ko po, na-excite ako. No? Tuwang-tuwa ako sa loob-loob ko. Sabi ko sa sarili ko, masusunod na rin ako sa wakas. Yung gusto ko na ang masusunod, no? Kasi ang tagal kong assistant, no? Assistant parish priest, no? Nakikinig lang sa kung anong sasabihin ng kura paroko, no? Pinapakinggan ko lang kung anong gagawin at yun lang ang aking susundin. No? Kaya excited ako, tuwang-tuwa ako sa wakas, no? Masusunod na yung plano ko. Masusunod na yung mga gusto ko sa isang simbahan. Ngunit nung matapos yung aking unang misa dito, pagpasok ko sa kwarto, naramdaman ko yung bigat ng posisyon. Gabi na, pag uwi ko sa kwarto ko, ako lang pala mag-isa. Wala akong kasamang natulog dito. Wala akong kasamang natutulog dito. Si Angeline lang. Kilala niyo yun? Angeline, pag may sunog, katukin mo ko. Si Angeline, wala na. Wala pala akong kasama. At doon ko naramdaman yung bigat ng posisyon. May mga madaling araw, aaminin ko na nagigising ako at bigla akong kinakabahan. Sabi, kaya ko ba? Mapapatakbo ko ba ang parokya? Saan ako kukuha ng pera? Pinatay ko bigla yung aircon eh. Sabi ko, magbabayad ng kuryente, magkano kaya ito? Nag-electric pa na lang ako. Sabi ko, kinakabahan ako. Aminin ko kasi, lahat ng pinagdaanan kong parokya may pera. Mayayaman yung mga parokya ko noon. Quiapo Church. Ermita. Ito yung pumasok sa isip ko bilang bagong kura. No? Yung ibinigay sa akin, isang posisyon. At ang naisip ko agad, pera. Kung kaya binulabog ako, nakalimutan ko saglit na ang pagiging kura paroko ay hindi posisyon, kundi isang misyon. Ang naghari sa akin, sa aking isip, pera. Nakalimutan ko, hindi pera ang dapat manguna, kundi ang parokya. Talaga ang demonyo, ang galing. No? Kahit ako pari na, no, saglit kong nalimutan na ang tunay na hari, hindi ako. Si Jesus. Hindi lang yung gusto ko ang masusunod. Kaya ang swerte-swerte ko, nung nag-meeting ang Parish Pastoral Council, no, marunong silang makinig. At ako rin, pinakikinggan ko rin sila bago ako magdesisyon. Gusto kong malaman muna ano ang kanilang mga opinyon. At sila rin, iniintay yung aking desisyon. No? Gandang-ganda ako doon. At na-humbled ako doon. Na hindi pala yung aking lang gusto.
At yung iniisip kong pera, nako, alam nyo, chichismis ko na ito. No, kanina lang, no, fresh, mainit-init pa. Pagkatapos ng banal na misa, kaninang 6 a.m., may nagsimba. No? Pagkatapos niya magsimba, sabi niya, Father, hindi mo ba ipapa-aircon itong simbahan mo? Kasi nag-aircon ako. Gusto niyo bang aircon ng simbahan? Paano naman yung nasa balcony? O, paano yung nasa orchestra? O, ilang piraso lang ang naka-aircon? Gusto niyo ba yon? O sabi ko, wala naman kaming pambayad ng kuryente. No? Madali mag-aircon, wala naman kaming pambayad ng kuryente. Pero tignan mo, no? Yung iniisip ko noon, pera, no? Nakalimutan ko, hindi ako ang hari. Ako'y tagasunod. Kung gugustuhin ng ating reyna, ang ating reyna na mahal na Soledad, yun ang mangyayari. Kung anong gusto ni Jesus, siyang mangyayari. No? Gusto nyo bang aircon? Dagdagan yung hulog. Pambayad ng kuryente. Ayan tayo eh. Gusto nating ginhawa, wala naman tayong bigay. Paano naman yan? No? Papa-aircon natin, pero paano ang kuryente? No? Ako na lang lahat. No? Pero mabuti ang Diyos. Itong mensahe sa atin, ang paghariin si Kristo sa ating buhay. Kapag lumapit ka kung kani-kanino, kapinaghari mo kung sino-sino, pag pinaghari mong pera, sa huli, ikaw ay masisira. Mga kapatid, ang tunay na hari ay marunong sumunod, kaya't siya ay sinusundan. Isang kapitan, kaya't kinakapitan. At higit sa lahat, inaakap ang hirap at kayang maghirap. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak na Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating Diyos Ama upang maging ganap ang kaniyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba, tayong manalangin at ating sambitin. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan,
sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais. Magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makantam nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga nasalanta ng bagyo, ganun din ng sunog, ang lahat na sumusuporta at nagbibigay sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Diyos Ama, itulot mong kami ay maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay na aming pinagdaraanan, maging lakas nawa namin siya na nagahari kasama mo at ang Espiritong patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ina
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langit ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahain, ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahari lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, ang aming mahal, ilikas mo kami tanan. O Jesus, ang
naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa iyo ang kaharian.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mauwaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoong Hesukristo, ang Hari ng Sanlibutan. Salamat sa sa Diyos. Celebrate